Praise Jesus. Good evening po sa lahat. Pwede ba lahat tayo ay tumayo? Pwede ba palakpakan mo si Lord? Yung pinaka-the best na palakpak na kayang ibigay sa Panginoon. Come on! Let's give Him the praise in this place. Oh! Come on! Give Him the honor. Give Him the praise. Jesus. Jesus. Praise God. Good evening po sa lahat. Sino po ang masaya at nabito siya ngayon sa tahanan ng Panginoon? Amen. Amen po, there's always a reason to celebrate. There's always a reason to praise the Lord. Amen? Ito lang po ang challenge ko sa bawat isa. Sana sa ating pagsamba, habang tinataas natin ang Panginoon, huwag natin hayaan na hindi talaga natin siya mabigyan ng glory. Amen? But in every way, sa iyong pagpalakpak, sa iyong pagsayaw, sa iyong pag-awit, give Him the glory. Kaya minsan pa, pwede ba palakpakan mo si Lord? Praise Jesus. Even for those who are watching us online, gusto po namin kayo welcome to J1 Church. This is a place for the imperfect people. This evening rather, tayo po ay sumamba sa Panginoon dahil madami po tayong may ipagpasalamat sa Kanya. Amen? Come on, let's worship the Lord. Salamat, salamat. Hallelujah, Jesus. Palakpak mo yung mga kamay sa Panginoon. O kung aking pagmasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan. Kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan, di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Pwede ba may isa pa? Isang pasabi sa Panginoon. O kung aking pagmasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Masabay-sabay natin pasalamatan ng Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Siya po dito pumunta na kung saan alam niya nararapat ng Panginoon papurihan at pasalamatan. Come on, if you know God is worthy to be praised, come on. Clap your hands to the Lord and sing it out loud. O kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Kung pasalamatan natin, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Isa pa, salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka.
Buhay ko na ang pumihinga, ang buhay ko na ang sa'yo'y sumamahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling. Pwede ba minsan pa, awitin mo sa Panginoon ang pangipasasalamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Truly there is joy in your presence, O Lord. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pero palakpakan mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. There's a reason to be joyful. There's a reason to thank the Lord. Hallelujah. Come on, let's continue to worship His name. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag mo, tinutugtog mo ako, ako'y walang takot. Ikaw ang kasama ko. Can you just clap your hands to the Lord? Come on, all together now. Puso ko'y nananabig sa banal mong pag-ibig. Tiyakap mong walang mali, nadama na bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig na kahit sino. Can you just shout His name tonight? Come on, sing it out! Jesus, ikaw lamang. O, patuloy ka namin tinataas, Panginoon. Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumi. Come on, let's praise the Lord. Karapat-dapat lang, napapunihan ka, pasasalamatan sa sambiting tuwina. Come on, worship the Lord! Woo! O puso ko'y nananabig sa banal mong pag-ibig. Tiyakap mong walang mali, nadama bawat sakit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig na kahit sino pa man. Jesus, ikaw lang. Sino dito alam niya na madami ng bagay na pinatunayan sa kanyang Panginoon? Kama sino dito ang pumunta alam niya madami ng pinatunayan sa kanyang Panginoon? Woo! Pinatunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo, ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos.
buhay ka't totoo. Kung may isa pa, pinatunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo, ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, pinatunayan mo, sa buong mundo, sa buong mundo, ikaw lamang ang Diyos, buhay ka't totoo. Kamusta sa President? Close it out! Woo! Come on! Let's worship the Lord! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig, yakap mong walang baliw, nadarama bawat saglit, hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, pinakahit sino ka. Say it out! Jesus, ikaw lang. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, ng kahit sino ka man. Jesus, ikaw lang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. O, palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. You alone, O God, deserve the praise. You alone, O God, deserve all the adoration, Lord. Because, Lord, you are an amazing God. Sabi sa book of Genesis chapter 1, when God created the world, it was empty and void. And then, there was a certain passage during the creation of the world na laging sinasabi na after the first day, after the second day, after the third day, after the fourth day, after the sixth day, ang laging sinasabi ng writer, God saw that it was good. Yung kanyang nilikha ay isang wonderful masterpiece during that time. Imagine this, even siya na manlilikha, namamangha sa sariling gawa ng kanyang kamay. Kapatid, this is what I want you to know. Kung paanong yon bawat araw, na-amaze si Lord. I want to tell you this, every day of your life, there's a reason and there's a thing that will make you amazed sa Panginoon. Kasi one of His characters, He is an amazing God. Come on today, as we worship the Lord, hayaan mo na, hintayin mo yung presensya talaga ng Panginoon. At umasa ka talaga sa Panginoon na, Lord, today, I want to encounter an amazing God in our amazing needs. Come on, begin to expect, begin to wait upon the Lord. He is here right now as we worship Him.
You are amazing in all of your ways, faithful in every season that I face. You created everything by your passion, and by your light the darkness fades away. 'Cause you are amazing, God, forever and ever. Your faithfulness, O Lord, beyond our comprehension. You demonstrate your love by offering your blood. You died and rose again to give us life again. Come on, continue to worship the Lord. You are amazing in all of your ways, faithful in every season that I face. You created everything by your passion, and by your light the darkness fades away. 'Cause you are amazing, God, forever and ever. Your faithfulness, O Lord, beyond our comprehension. You demonstrate your love by offering your blood. You died and rose again to give us life again. You are amazing, God, forever and ever. Your faithfulness, O Lord, beyond our comprehension. You demonstrate your love by offering your blood. You died and rose again to give us life again. Actually, He is an amazing God. He is an amazing God. Come on, continue to gaze at His amazingness. Come on, continue to gaze in His amazingness. And worship the Lord. Because you are amazing, you are so loving, you are so caring, forever and ever. You are so beautiful, you are so powerful, you are so wonderful, forever and ever. You are amazing, you are so loving, you are so caring, forever and ever. You are so beautiful, you are so powerful, you are so wonderful, forever and ever. Yes, you are amazing, God, forever and ever. Your faithfulness, O Lord, beyond our comprehension. You demonstrate your love by offering your blood. Yes, you died and rose again to give us life again. Come on, declare it out.
'Cause you are amazing, God, forever and ever. Your faithfulness, O Lord, beyond our comprehension. You demonstrate your love by offering your blood. You died and rose again to give us life again. So we exalt your name above the heavens. We exalt your name in all the earth. Let angels sing your glory forevermore. We glorify your name. We glorify your name. Come on, continue to worship the Lord. As we exalt your name above the heavens. We exalt your name in all the earth. Let angels sing your glory forevermore. We glorify your name. We glorify your name. You just glorify the Lord. We exalt. Come on, sing it out. Above the heavens. Come on, sing it out to the Lord. Let angels sing your glory forevermore. We glorify your name. We glorify your name. Come on, miss pa. For the very last time. We exalt your name. We exalt your name in all the earth. Let angels sing your glory forevermore. We glorify your name. We glorify your name. Let angels sing your glory forevermore. We glorify your name. We glorify your name. Come on, for the very last time. Angels sing your glory forevermore. We glorify your name. We glorify your name. You just clap your hands to the Lord. Glorify His name. Palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa aming po pag-aawitan, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw po, Panginoon, ay aming napasaya. Higit sa lahat, Panginoon, yung iyong libu-libong anghel sa langit, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord. Salamat, Lord, sa kalakasan, Panginoon, ng aming mga katawan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay dinala mo po sa lugar na ito, Panginoon, sa iyong bahay, sambahan, Lord,
upang sa gabing ito, Panginoon, ay ikaw ay aming maitaas. Kami po, Panginoon, ay sumamba sa iyong dakilang pangalan sa gabing ito, Lord God. Salamat po ng marami, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na iyong mga anak na naririto, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay mag-aaral muli ng iyong salita, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na mahayag ngayong gabing ito, Lord God. Buksan mo po, Panginoon, ang aming puso at isipan, Lord, na kami, Panginoon, ay makapag-focus, Panginoon, sa iyong mga salita na mahahayag ngayong gabing ito, Lord God. Maging sa iyong lingkod na gagamitin, Lord, kung sino man po, Panginoon, ang maghahayag ng iyong salita, Lord. I-bless mo po, Panginoon, ang kanyang mga labi, Panginoon, na sa bawat mamumutawi sa kanyang mga bibig, Lord, ito po, Panginoon, ay maging pagpapala, Panginoon, sa bawat isa, O Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, ng marami sa gabing ito, Lord God. Maging ganun din, Panginoon, sa iba pa, Panginoon, na aming mga kasama, Panginoon, na wala pa sa mga oras na ito, Lord. Nasa bahay man sila, Panginoon, naglalakad man, Panginoon, o nasa sasakyan man, Lord. Pakakaingatan mo po sila, Panginoon, na makarating po, Panginoon, ng may kaligtasan sa lugar na ito, Lord God, upang kami sama-sama, Panginoon, na magpupuri sa iyo lamang. In Jesus' name, hallelujah. Salamat, Lord, at sa iyo na po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang mga nalalabing oras, Lord, at sa gabing ito, Panginoon, ay ikaw lamang po, Panginoon, ang aming maitaas, O Lord God, at kami naman po, Panginoon, ay mas ibaba mo pa, Panginoon, sa mas pinakabababa pang aming kinalalagyan. In Jesus' name, hallelujah. Salamat, Lord. Pinupuri ka na aming pinasasalamatan sa gabing ito. Ikaw lamang po ang aming maitaas. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. The best of a praise. Amen. Sino po ang may ine-expect sa Panginoon sa gabing ito? Amen. Sabi mo sa iyong katabi partner, ako may ine-expect kay Lord. Amen. Alam po, kay Lord, we can expect, kay Lord po kasi yung klase ng, sa tao po kasi mahirap po kasing magkaroon ng expectation. Kaya po meron tayong tatawag na expectation versus reality. Minsan yung expectation natin hindi nami-meet ng realidad. Parang yung umorder ka sa Shopee, expectation mo, diga? Maganda, pagdating hindi kasya. Bakit? Hitsura sa expectation mo ay, yung realidad mo, yun yung akala mong expectation mo. Pero sa Panginoon po, pag tayo po ay nag-expect, sabi ng Bible, hindi niya tayo kayang biguin. Amen? Kaya po sa ating pagsamba, sa ating pong pagpupuri, kaya mong laging ikaw ay magkaroon ng puso na kung saan may hinihintay sa Panginoon. Kaya minsan pa sabi mo sa iyong katabi partner, mag-expect ka kay Lord. Amen. Pwede ba minsan pa palakpakan natin si Lord? After nitong ating word, mamaya may announcement ako. Kasi ina-urge lang ako ng Lord na magkaroon tayo ng chain prayer and fasting. I don't know why. Pero meron kailangang i-battle. And I do believe lagi naman every day is a battle day. Pero later, ibababa natin kung ano yung mga bagay na gustong gawin ng Panginoon. Pero at this moment, tayo muna tayong lahat. Let's just edify our spirit. Come on, if you know to speak in tongues, come on, just speak in tongues. Come on, just edify your spirit. Come on. Huwag mong hayaan na nakatigil ka lang dyan. Come on, just edify. Come on. Continue to edify. Come on. Come on. Just edify your spirit today. Come on, meet the Lord. Come on. Come on. Come on. Come on. Just edify your spirit. Come on, seek the Lord. Seek the Lord. Come on, just seek the Lord. Just seek the Lord. Oh, Jesus, Jesus, we worship you, Lord. We magnify you, Jesus. We glorify your name. Dalangin lang namin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong presensya na kung paanong kayo napain narito sa lugar na ito. Hayaan mo, Panginoon, ito'y mas lalo pa naming maranasan.
Lord, I pray right now sa bawat isa nakakaranas ng kahinaan, let there be strength, O God. Sa mga taong nakakaranas ng tugtuyo, let there be rain, O God. Because, O God, this is the time. I know, O God, whenever kinakatagpo mo ang iyong anak, hindi mo binibigo sila. Laging meron at meron silang nasusumpungan. Lord, today, lahat ng barrenness, O God, lahat ng unfruitfulness, O God, sa puso ng bawat isa, Lord, today, I cancel it. I destroy every works of the devil in every hearts of these people in the name of Jesus. And Lord, right now, I pray, let your rain be sent, O God, sa bawat isa, Panginoon. Naman, spirito ng tagtuyot, anong spirito man ng panlalamig sa Panginoon today, I ponder, O God, right now, every spirit, O God, that caused us, O God, na mag-grow cold sa aming love sa iyo. And Lord, today I pray, let everyone be ablaze, O God. Pag-apoyin mo, Panginoon, ang aming mga puso, O God, to seek your presence. Salamat, Panginoon, today, Lord. Salamat, you have opened up your heavens in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan natin si Lord. May we sit down po. Alam po, naalala ko lang, let's open the lights. Yung panahon po ni Elijah, ano po, ang langit po ay sarado. Ano po, sarado ang langit, hindi po naulan. Ano po, at tagtuyo yung lugar. Pero sa isang command lang ng lingkod ng Panginoon, dahil nagpasalamat, nagpuri, ang langit po ay nabuksan at bumuhos ang ulan. This is what I want to tell everyone. Yung pagpupuri mo, may ginagawa yan sa spiritual. Wag mo nga hayaan na yung pagsamba mo ay hanggang kisame lang. Wag mo nga hayaan na yung pagsamba mo hanggang bibig lang. Kundi dapat ang iyong pagsamba ay nakakapagbukas ng langit. Sabi mo nga sa iyong katabi, partner, yung pagsamba mo ba kanina, nakapagbukas ng langit? Hello? Kasi yun ang po ang bottom line, bakit muna tayo sumasamba bago tayo makinig ng salita ng Panginoon? Kasi ang pagsamba, there is something to do with the spiritual realm, kung paanong kayang ibuhos ng Panginoon kanyang espiritu. Kapag hindi bukas ang langit, kapag sarado ang langit, amen, mahirap kilusan ang ating mga puso ng salita ng Panginoon. Kaya madaming pumupunta sa simbahan, pumapasok sa church, ending up lumalabas same old person pa din. Alam mo bakit? Kasi yung puso nila hindi ma-encounter ng Espiritu ng Panginoon, not just because hindi dahil limitado ang Panginoon, kundi dahil sa ating mga puso na matigas, nalilimitahan ng pagkilos ng Panginoon. Sabi ng Book of Isaiah, dahil ng inyong kasalanan, hindi kita makita, hindi kita maabot, hindi kita marinig. Alam niyo yon? So, ibig sabihin, meron pala pong there's something to do when we present ourselves as a holy sacrifice before the Lord. Na yun ang hinahangad ni Lord. Romans chapter 12, verse 1 to 2. Anong sabi ng Romans chapter 12, verse 1 to 2? Ako po, pambihira, mga Bible scholar natin. Ano sabi ng Romans chapter 12, verse 1 to 2? Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundo. Ngunit magbago kayo ng inyong isip upang matarok ninyo ang kalooban ng Panginoon. Pero bago sabihin yon, sa verse 1, present yourself as holy and acceptable before the sight of God because it is your reasonable act of worship. Ang una palang uri ng pagsamba, alam niyo po kung ano? Paghingi ng tawad sa Panginoon. Ang unang uri ng pagsamba ay hindi yung pag-awit ng praise, pag-awit ng worship. Ang unang uri ng pagsamba ay ang paglapit mo sa Panginoon na nagpapakumbaba ang iyong puso. Alam niyo bakit? Kasi kapag ang puso natin ay nagpapakumbaba, binubuksan nito ang kalangitan. Today, this is what we're gonna do. Kung alam mo kanina, tinipid mo si Lord, mag-repent ka. Humingi ka ng tawad kay Lord. Kung pumupunta ka dito, parang usual lamang, parang, alam mo yun, parang, dahil Wednesday, kailangan, or nakasanay mo na, I want you to repent. I want you to repent. Amen? Bakit? Sa lugar pong ito, ang dapat lang ay i-honor at mabigyan ng glory ang Panginoon. Wait lang. Alam niyo isang bagay na kinagalitan ni Jesus Christ during the New Testament times? Nung ang templo ng Panginoon ay hindi inonor ng tao. When they don't present themselves, ay mantakin mo, nandun lahat ng magtitinda sa loob ng templo, mga money changers,
kung ano ng mga tinitinda, ginawa daw pugad ng magnanakaw. And what happened? I know you know the story. Nagalit si Jesus. Pinagtatauban niya lahat ng mga stall doon. Ano? May palanyag ata. Dito pag bare months, may palanyag sa paligid. Ano? May palanyagan doon. Nagalit si Jesus. Sabi niya, bakit nagalit si Jesus? Because they don't give honor to the place where God is being honored. The church is the place where God must be honored. Pastor, pwede naman sabay, oo, pero mas higit sa loob ng simbahan. Hindi po tayo yung extreme. Naalala ko, meron po akong kaibigan, sorry, hakukanin ko lang ng konting minuto na mag-speak, ano? Kasi kailangan ko itong sabihin. Pag hindi ko ito sinabi, ito po ay para sa pagtutuwid ng bawat isa. Amen? I remember, meron po akong kaibigan before. Hindi, kaibigan ko pa din naman siya hanggang ngayon. Ba't kaibigan before? Kaibigan ko siya, ano? And then, galing, Christian din sila, pero yung church nila somehow is, kung titingnan ng iba, parang extreme. Alam mo bakit? Bawal po sa kalang church na makapasok ang hayop. Kapag may pumasok pong hayop, pinapatay nila. Aso, ibon, yung kahit lang aksidenteng nakapasok sa loob ng kalang chapel, pinapatay po nila. Kaya bawal ho doon si Patsi. Pag dinala doon, kukuhanin, papatayin. Why? Because they treat the temple with the highest honor and glory because they know that the church itself is the place where people honor the Lord. Kaya pwede ba guys, this moment, tayo naman ay mag-grow up. Ano? Let's grow up. Mag-mature tayo in faith. Hindi ka napunta sa simbahan dahil ikaw ay nakasanayan mo na. Pumupunta ka dito para bigyan lang si Lord ng glory. Pwede ba palakpak mo si Lord? Give God the glory. Amen? Kaya this moment, close your eyes, begin to pray. Kung alam mo, ikaw yung tao na parang sa tingin mo, gano'n na lang din. You are just coming to church with a familiar heart. Alam niyo, one of the footstool of the enemy is a familiar heart. Ang isa sa luklukan ng demonyo ay ang puso na kusang pamilyar. Minsan dahil sa sobrang pamilyar mo na sa presensya ng Panginoon, minsan dahil sa sobrang pamilyar mo na sa pagsambat, pag-aawitan, parang pamilyar na lang din ang pagdaan ng Panginoon. Eh, alam niyo ba sa Bible, yung pagdaan ng Panginoon is not familiar. Kasi lahat ng dinaanan ng presensya ng Panginoon, nanginig, natakot, lumuhod, sumamba. Eh bakit? Pag dumadaan ng presensya sa harap mo, wala kang ginagawa. This is a wake-up call from the Lord. God's presence must be revered. God saw your heart. If nagpakumbaba ka, praise God. Panginoon, I offer to you these people. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Palapakan natin si Lord. Hindi ko na po papakabaan ang ating pong mag-speak ngayon. Siya po ay anak po ng ating pong mabuting lingkod ng Panginoon, na ating pong reverend. Siya po ang chairman ng ating pong media department. Hindi ko na po papakabaan. Let's all welcome Ate Shekinah Orense. Palapakan po natin, Lord, sa kanyang life. So, yun po. Magandang gabi po sa lahat. So, tara na po mag-start. Sabi po sa Luke 4:18-19, sabi po natin calling to us is, Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to captives and recovering sight to the blind, to set at liberty the downtrodden and tame the acceptable year of the Lord, because our Jesus and the anointed one. So, ang J1 culture natin, so lahat naman po sa ulo na nito. So, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build.
I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. So, yan po. So, let's start. So, kung alam naman natin na ang Pilipinas ay nasakop ng Spain from 333 years. So, ang Pilipinas, so, alam naman natin na sinakop siya ng Spain for 333 years and na nagkaroon siya ng independence by June 12, 1898. Tama po. At sa pangunguna siya ni Emilio Aguinaldo. So, sa loob ng 333 years, nasakop tayo ng Espanya. So, nandoon yun na wala tayong kalayaan, nandoon yun na sa loob ng panahon na yun, nandoon yun na ang daming masasamang nangyari sa Pilipinas. Nandoon yung kahirapan, nandoon yung maraming paghihirap sa mga tao, nandoon yung maraming hindi magagandang nangyari sa loob ng 333 years sa pangunguna ng Espanya. Tama po. So, alam naman natin, so ano ba ang freedom? Freedom means, based on dictionary, it is the power. It is the power to write, to act, speak, change as one without hindrance or resistance. So, ang kalayaan po yung malaya kang gawin. Pero based po sa Bible, it refers to liberation from sin and its consequence, enabling believers to live in accordance with God's will. So, based naman sa Bible, nandoon yun na walang hindi naangkop sa God's will yung ginagawa natin. So, ang tema po natin ngayon, topic po natin ngayon is a path to freedom. Sabi po sa Colossians 3 verse 1, for He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us in the kingdom of His dear Son. So tayo na nasa dilim before, nirescue tayo ni Jesus para sa ganun, magkaroon tayo ng kalayaan, magkaroon tayo ng, mas lalo tayo magkaroon ng, mawala tayo sa hold ng kaaway. So, ano nga ba ang benefits ng spiritual freedom? Benefits of spiritual freedom is restoration and joy. Ang sabi nga sa Philippians 4:7, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ. So, as a Christians na naka-experience ng wala pang spiritual freedom, wala siyang joy, wala siyang peace sa kanyang puso kahit na madami magagandang bagay na nangyayari sa kanyang buhay, nandoon niya na wala pa rin siyang at peace, hindi pa rin siya at peace sa kanyang puso, hindi siya, kumbaga madami pa rin bumabagabag sa kanyang isip, wala siyang tunay na happiness, kasi nga hindi pa niya nakukuha yung tunay na kalayaan. So, if ang isang Kristiyano naka-experience na ng spiritual freedom through inner healing and deliverance, dun siya mas lalong makakalaya, dun siya mas lalong magkakaroon siya ng inner peace, kumbaga mawawala yung mga depression, anxiety niya sa buhay niya. So, magkakaroon siya ng God's peace, kumbaga kahit na sa simpleng mga ginagawa mo sa Lord, nandoon yun na at peace ka, nandoon yun na masaya ka sa ginagawa kasi nga natanggap mo na yung spiritual freedom na binigay sa'yo ng Lord. So, ang next is
freedom from bondage and sin. Ang sabi sa John 8:38, so if the Son sets you free, you are truly free. So kung ikaw talaga ay tunay na nakalaya, tunay nakakamtan mo yung spiritual freedom, makukuha mo yung freedom sa yung tunay na kalayaan na kumbaga hindi ka na hindi ka na natatakot na hindi ka naman natatakot na natatakot sa iba kunya for example may exam ka, natatakot ka baka bumagsak ka, pero ang sabi nga ng Lord wala na yung takot mo once nagkaroon ka ng spiritual freedom, naalis mo na yung hindi mo na so yun, so magkakaroon ka talaga ng victorious life. Kumbaga sabi nga dyan sa John 8:36, pag ipinalaya talaga ng Lord, tunay na malaya ka na. So mawawala na dyan yung mga addictions mo, yung mga influence ng iba, ng kung sino, ng kung ano, pero ng kung ano-ano. Then, ang sunod na benefits is the empowerment to live out God's purpose. Sabi sa Galatians 5:1, so Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up in slavery to the law. So sa empowerment, sa pag isinabuhay mo talaga ang layunin ng Lord, nandoon yun na manunumbalik yung gusto mong pananampalataya sa Lord, yung kagalingan, yung mga magkakaroon tayo ng mga yung gusto ng Lord, yung God's will, maiibigay sa atin. Kasi isa yun sa purpose, isa yun sa benefits ng spiritual freedom sa atin. And next is the increased intimacy with God. Sabi sa Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. He rescues to those spirit are cursed. Crush. Rather. So, if ikaw ay yung broken-hearted, hindi naman sa kung saang bagay, pero nandudoon na wasak ang puso mo, nandudoon na hindi ayos ang puso mo. Once you gain spiritual freedom, isa yun sa benefits kasi mas lalo kang lalalim, mas mapapalapit ka sa Lord. Kasi isa yan sa benefits na binigay sa atin ni Lord kasi yun naman yung gusto ng Lord sa atin, na mapalapit tayo sa Kanya, na kaya nga tayo ginawa niyang anak kasi gusto niya mapalapit tayo sa Kanya. So paano nga ba tayo makakakuha ng spiritual freedom? How to receive the spiritual freedom? So first of all, accept Christ as Christ's salvation. So hindi naman natin alam naman natin na ang unang-unang step lagi ay tanggapin si Lord. Kasi pag hindi mo siya tinanggap, saan mapapapunta ang buhay mo? Mapapariwara ka, yung mga bagay na madami kang iniisip, nandudoy na kahit anong saya mo, hindi ka pa rin magiging masaya kasi nga, wala pa rin yung salvation, wala ka pa rin yung mga benefits na nakuha mo eh. Kumbaga, unang-unang step lagi is salvation. So, kung ang isang tao ay mamatay, hindi natin alam kung saan siya pupunta. Kasi nga, wala yung salvation. Hindi natin alam, ang tanging nakakaalam lamang ay si Lord.
So, kung ikaw, personally, alam mo sa sarili mo na hindi mo pa tinatanggap si Lord, baka ito na yung time na tanggapin mo si Lord as your personal Savior. Kasi, paano natin matatanggap yung mga benefits ng cross, benefits ng freedom, benefits ng madaming binibigay na benefits sa atin si Lord kung hindi natin siya tatanggapin. Ang second is renew your mind with God's Word. So, sabi sa Romans 12 verse 2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. So, sa pagbabasa ng Bible, sa pag-engage mo sa Word of God, nanduduin na mas madami kang matututunan. Like sa example sa Proverbs, ang dami dong words of wisdom. Ang dami ka dong matututunan, especially sa isang kabataan na kailangan mo palang sumunod sa magulang kasi nandoon na meron nakahandang biyaya sa'yo. So, nandoon yun na mga madaming bagay na nasa Bible, kung natitingnan mo is parang sa isang libro, kung babasahin mo siya, ang dami kang matututunan doon, ang dami kang malalaman na kailangan mo palang sumunod sa Lord para makamtan mo yung biyaya na kinakamtan mo. So ang sabi din ng Bible na hindi mo din kailangan na gumaya sa takbo ng mundo. Kasi ang mundo ngayon, pasama na ng pasama. Ang mundo ngayon ay pagulo ng pagulo. Kung ang titingnan mo lamang is magba-Bible base ka, nandoon yun na magkakaroon ka ng at peace. Magkakaroon ka ng peace of mind, peace of heart. Kasi, yun yung sinasabi ng Bible eh. Kung babasahin mo ang Bible, nasa Bible na magiging magulo talaga ang mundo ngayon. Kasi malapit na siyang dumating. So kung alam mo sarili mo na ini-engage mo ang sarili mo ng Word of God, nagbabasa ka everyday ng mga Bible words, ng Word of God, ng Bible, malalaman mo na, ang mundo pala ay sadyang ganito na. Pagulo ng pagulo, pasamaan ng pasama. So ikaw bilang isang tao, bilang isang kabataan, isang mamayan ng mundo, so nandoon na kailangan mo talagang ilapit ang sarili mo sa Lord. Mas lalo mong i-meditate ang word of niya. Kasi for example, tingnan na lang natin to, yung mga kabataan. Tingnan na lang natin ang mga kabataan sa panahon ngayon. Sila ay magulo, naguguluhan, madali silang maapektuhan ng kung ano-anong bagay. Kasi, una sa lahat, hindi sila wala silang word of God na nakukuha, naririnig ng kanilang mga tenga. So, ikaw bilang isang lingkod ng Diyos, so kailangan mo ding magsabi sa kanila na, mag-share sa kanila na, dapat ganito, dapat gayaan, kasi based sa Bible, hindi dapat ikaw sumunod sa takbo ng mundo. Bilang isang kabataan, nandoon yung mag-step up ka para sa ganon, maging asin at ilaw ka ng mundo. So, ang next na, para makaka-receive tayo ng spiritual freedom is to confess and repent our sins. Sabi sa 1 John 1:9, but if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all wickedness. So, ito naman as a Christian is sobrang mababaw na sa atin na once we confess our sins, papatawarin tayo ng Lord. Pero,
take note. Ang pag-confess mo ba ng sins mo, tagos sa puso, yung tunay na pag-confess mo ng sins mo. Kasi once you repent na tunay, nandoon yung natatanggapin ka ng Lord. Pero kung magsabi ka lang, Lord, patawarin mo ako sa mga nakasalanan, pero magre-repeat ka uli, sa tingin mo, makakatanggap ka talaga ng tunay na spiritual freedom. Magiging repent, repeat ka lamang. Repent, repeat. Parang ang pagre-repent mo ay hindi tunay, hindi bukal sa puso, hindi sincere, kumbaga masabi mo lamang na, Lord, patawarin mo ako. Pero yung paggagawa mo sa personal days mo, everyday life mo, gagawin mo ulit yung mga kasalanan. So parang hindi ka talaga tunay na humingi ng tawad sa Lord. Yun ay masabi mo lamang. Pero once we confess our sins at hiningi talaga natin yung forgiveness ni Lord, nandoon yun na i-restore ng Lord yung mga relationship, mga broken relationship natin sa Kanya, as well as sa tao. For example, sa tao, kung humingi ka ng tunay na tawad, di ba papatawarin ka niya? Pero kung nakita ng tao na gagawin mo uli, di ba as a person, hindi natin masasabi lang natin na, gagawin na naman niya yun. So parang ganun din sa Lord. Kung hiningi natin ang tunay na forgiveness sa Lord, tatanggapin niya tayo, open arms, tatawagin ka pa rin niyang anak kasi humingi na tayo ng tawad, ng tunay na repentance sa Lord. And, ang last is walk in the Spirit. Sabi sa Galatians 5:16, so I say, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be able doing what your sinful nature craves. So, kung humingi ka talaga, first, humingi ka talaga ng tawad sa Lord and you walk in the Spirit, kung ano yung mga sinasabi sa Bible, lalakaran mo siya. So, once you obey Him, nandoon yun na magkakaroon ka ng spiritual growth, magkakaroon ka ng mas lalong, bibigyan ka ng Holy Spirit ng guidance. So, ito ba nararanasan nyo na or okay lamang na parang nagkakaroon ka ng konsensya na gumawa ng masama. So, once you have conscience, nandoon yun na sinasabihan ka ng Holy Spirit na mali ang ginagawa mo. So yung konsensya na yun yung nag-i-speak na Holy Spirit na mali na palang ginagawa mo. So, ikaw, as a Christian, dapat gawin mo, itama mo na yung iyong gagawin. So, mag-i-speak yung kakatok talagang Holy Spirit sa'yo. So, yun po. And sabi sa Romans 8:14-15, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adaptation to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. So, ang sabi dun sa Romans 8:14-15, so, kung ikaw ay nilelad na ng Holy Spirit, matatawag ka na talaga na anak na niya. Hindi ka na, matatanggap mo na yung mga benefits ng spiritual freedom, magkakaroon ka ng kalayaan. So, matatawag mo na siyang, mayroon ka ng privilege na tawagin siyang Abba, Father. Kasi once na magkaroon ka na ng privilege na tawagin siyang Abba, Father, so nandoon yun na malapit ka na sa Lord. Kumbaga, ang puso mo ay malapit ka na sa Lord. So, yun po. Yun lang po. So, yun po.
lagi nating titingnan na lumakad tayo sa tamang lakarin, sa lumakad tayo sa gustong lakaran ng Lord para sa ganon tayo as a tao, hindi tayo maligaw. So let's close our eyes and bow down our heads. Yes, Lord God, of the Father in heaven, by the power of your Son, Jesus Christ, and by the power of Holy Spirit, Lord, kami po lumalapit, Lord God, Lord. Lord, sa mga nagawa naming kasalanan, Lord, nandoon niyo na kami po nahingi po ng tunay na paghingi ng tawad, Lord God, para sa ganun, Lord God, kami po ay makalapit sa inyo, Lord God. At Lord, sa mga, yung mga hindi po namin tamang lakarin, Lord God, Lord, nandoon na manguna ka sa buhay namin, Lord. Kung may nakikita ka man, Lord God, na hindi pa man nahingi ng tawad, Lord God, Lord, ito na yung time nila para, Lord God, na makahingi sila ng tawad sa inyo, Lord God. At Lord, yung mga Lord, nandoon yung mga benefits, Lord God, ng freedom, Lord God, Lord, kung nandoon na pagtawag namin sa iyo ng Ama, Lord, nandoon yung aabutin mo kami bilang iyong anak, Lord God. Lord, nandoon yung na manguna ka sa buhay namin. Magkaroon kami ng tunay na kalayaan, magkaroon kami ng tunay na joy, Lord God, magkaroon kami ng tunay na peace sa buhay namin, Lord God. Lord, nandoon yung na kahit, Lord God, sa magulong mundo, nandoon yung na magpakita ka, manguna ka sa bawat isa. Lord, hindi mo kami hahayaan na makuha ng kaaway, Lord God. Lord, nandoon yun na makikita ng iba na kami ay anak mo, Lord God. Lord, makikita ng iba na naiiba kami sapagkat tinawag mo kaming mga anak mo. Lord, kayo yung mataas sa mga buhay namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palapakan natin si Lord. Ang ganda lang po ng word. Ano po? Si ate ay pastor in the making. Ano? Yun yung nakikita ko sa kanya, no? As she preach. Ganda ng content. Ano? Nagets nyo ganti po. Ano? Siya po ay banayad lang magturo pero may laman yung mga sinasabi. Kaya praise God. Dahil po ang hangad lang ng Panginoon sa atin ay ang ating kalayaan. Sabi pa ng Book of John, what the Son sets free, He is free indeed. Ano po? Kaya po, tayo po ay, sabi ng Bible, ang ating buhay daw po, ang buhay Kristiyano daw po ay series ng pagpapalaya. Ano? Madayang mga bagay tayong pinapalaya. Ano po? At the same time, may mga bagay ding pinalalaya si Lord. Minsan kasi kapag hindi tayo marunong magpalaya, yung kalayaan hindi nagiging available. Kaya sabi mo sa iyong katabi, partner, palayain mo na. Ano? So, mayroong bagay pong nagagawa ang pagpapalaya. Ano? Minsan kasi po takot tayong magpalaya ng mga bagay sa ating mga buhay. To the point na parang ayos lang sa atin na tayo po ay in bondage, in chains ng mga bagay niyan. Pero kapatid, I want to tell you this, hindi ka nilikha ng Panginoon na habang panahon ikaw ay naka-chains. Ikaw ay nakagapos. Ang gusto at hangad ng Panginoon sa iyo ay ikaw ay maging malaya. Amen? Sabihin natin, malaya. Amen? Ang sarap pong maging malaya. Ano? Kaya po, yun po yung hangad ng Panginoon. And remember, kung maalala nyo po nung panahon po ni Adan at Eva, dahil po sa kasalanan, nagkaroon po ng, alam niyo po yun, ng hold ang kaaway sa tao. Imagine that ang tao po that time malayang kumain ng lahat, malayang pumunta kung saan, malayang i-enjoy yung presence ni Lord. Pero dahil nung pumasok po ang kasalanan, yung kalayaan na kanilang tinatamasa ay nagkaroon po ng hangganan. Everybody say with me, hangganan. Pero ang kabutihang kalooban po ng Panginoon, dahil sa habag niya sa kanyang mga nilikha at pagmamahal niya sa tao, John chapter 3 verse 16, He has sent His Son. Amen? Bakit? Kasi ayaw ng Panginoon na ikaw at ako ay manatiling nakagapos.
ang nais at hangad ng Panginoon ay ikaw at ako ay magkaroon ng kalayaan. Ito'y matatamula ng tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. This moment, let us pray. Tayo po'y mananalangin kasi nililid tayo ngayon ng Lord. I don't know, baka may mga bagay that until now hindi pa din mo pinapalaya. Baka until now may mga bagay ka pa din na hindi kalooban ng Panginoon, that until now you are still consuming, you are still masaya. Father, I pray at this very moment, bigyan mo kami ng holy fear. Bigyan mo kami ng fear of the Lord for us, O God, to say no to all ungodliness. Yun yung sabi ng Panginoon, for I have given you the Spirit that will say no to all ungodliness, Lord. That is the kind of freedom that we want. Na kapag ang bagay ay alam namin hindi mo kalooban at hindi mo ninanais sa mga buhay namin, Lord, ay aming bukas sa puso na inaayawan at tinatalikuran at itinutulak papalayo sa aming mga buhay. Ang sabi ng Bible, resist the devil and the devil will flee. Because sometimes, ano po yung kaya hindi tayo lumaya, we are not resisting the devil. Because sometimes when we don't resist the devil, one thing is for sure, you are still in shame. In this very moment, pinapakita ni Lord sa'yo lahat ng mga bagay that you are still in shame. Humingi ka ngayon ng biyaya kay Lord. Come on, the Lord is moving. Kung ngayon nakatali ka pa din sa kahirapan, nakachain ka pa din sa utang, naka-chain ka pa din sa kasalanan, lahat ng yan ay chain na nagpapahirap sa tao. Today, I want to tell you this, and I want to give this confirmation. 2,000 years ago, Jesus Christ has given us the power to break all of those chains. He breaks every chains. Kaya Panginoon, today, O God, habang lumalapit ka sa Panginoon, there are chains na unti-unting lumalaglag. Come on, there are chains falling down in this place. I can see in the Spirit right now, there are chains na puputol, nalalagot. Even for those who are watching us online, I can see those chains. For a very long time, I don't know, 5 years or 10 years mo na yung chain na yan. Or pinakabagong chain mo lang, around 1 year and so. Kapatid, I want to tell you this. As you come to the Lord today, yung mga bagay na yan na hirap kang bitawan today, God is giving you the grace. Sige, just ask the Lord. Sige, just ask the Lord. Ano ba yung mga bagay na yan? Kung saan ka ba yung mga bagay that until now ay nakagapos ka pa? Today, I want to tell you this. There is freedom in Jesus' name. There is deliverance in Jesus' name. And this is the right path towards freedom. And praise God, nakilala mo si Jesus na nagkakaloob ng kalayaan. Father, I dedicate to you all of these people. Today, sinasabi sa'yo ng Panginoon, anak, I have already prepared the way going out of those chains. Be faithful in me, says the Lord. Maging tapat ka sa Panginoon. Maging faithful ka sa Panginoon. Si Lord ang gagawa para sa'yo. Salamat, Panginoon. Today, we seal everything by your blood. Pwede ba this moment, repeat this simple prayer with me. Say mo, Lord, sa oras pong ito, I surrender my heart. I surrender my life. Father, reign in my heart as my Lord and personal Savior. Father, if there are strongholds, chains, na hanggang ngayon, ay nasa akin pa din. Today, Lord, tinatanggap ko ang aking kalayaan. Sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo na kumilos ang iyong spirito. Sa pangalan ni Jesus. Close your eyes. Remain in the presence of God. Father, right now, I ask right now, let the blood of Jesus flow. Yes, from the head down to their toe. And Lord, right now, kung meron dito, Panginoon, any entities, any spirit that is not of yours, today, right now, I command you to go and flee. Labas sa pangalan ni Jesus. Yes, yes. I'm speaking for deliverance. Yes, yes. From this altar, going to your seats right now, I am declaring deliverance. Yes, yes. Even all forms of generational curses, I bound you right now. I destroy your power.
In the name of Jesus. Lord, right now, even all form of sickness, all forms of disease, Lord, right now, even all forms of spirit, oh God, lahat, Panginoon, human spirit, even, Panginoon, witchcraft spirit, today, I come against you right now, in the name of Jesus, the name that is high out every other name, go out and flee right now. In the name of Jesus. Come on. Come on, God, the Lord is setting you free. Come on, may mga pinalalaya ang Panginoon sa gabing ito. Even for those who are watching us online, come on, I can see in the Spirit, may mga nanonood sa atin online right now na pinalalaya ng Panginoon right now. Come on, that's normal. That's normal. Come on, just continue to close your eyes right now, Lord. I declare, Holy Spirit, come in the midst of us. Minister. And Lord, right now, kung ikaw din mismo, yung mga tao pang hindi pinapatawad ka man, patawarin mo sila ngayon. Patawarin mo sila ngayon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sige, release forgiveness. Isipin mo, kaharap mo siya ngayon. Sabihin mo lahat ng bagay na gusto mong sabihin sa kanya. Come on, just release forgiveness. Lahat ng tao nakasakit sa'yo right now. Kahit inis lang yan. Come on, forgive them. Huwag mong ayaan na yan ang maging hadlang para hindi ka makilusan ng kapangyarihan ng Panginoon. Sige. Forgive. Release. Release. In the name of Jesus. 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 And right now, as I count 1 to 3, let every demon spirits, let every wicked spirit, yes, even lahat ng inassign na witch, Satanist, right now, I call you out right now. Labas. Labas in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, the Lord is moving. The Lord is moving. Come on, huwag mo nang pansinin ang katabi mo. Labas sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let there be deliverance. Let there be deliverance. Let there be deliverance. Let there be deliverance. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, this very moment, pwede ba lahat tayo, lagay mo yung kamay mo sa tapat ng ulo mo. Sabi mo ito, Panginoon, come on, say it out loud, Panginoon, lahat ng gumagapos sa isipan ko, inaalisan ko ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Sige, hawakan mo lang ulo mo right now, Lord, as they renounce all spirit that is binding their minds. Lord, as you said in your word, the crowns of thorns was created for our anxieties, for our depression, for our oppression. Right now, let every oppression that comes from the mind of this people of God, I command you to flee. Go in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lahat na gumagapo sa isipang yan, negative thoughts, lustful thoughts, all forms of anxiety, all forms of depression, lahat ng spirit na kung saan that is controlling our mind to think of things, negative things, judgmental things towards our loved ones. Today, Lord, right now, I command you to go right away in the name of Jesus. Labas sa pangalan ni Jesus. Right now, lagay mo naman dalawang kamay sa tapat ng iyong dalawang mata. Sabi mo, Panginoon, sa oras na ito, kung ano man ang mga bagay na gapos sa aking mga mata, sa oras na ito, inaalisan ko ng kapangyarihan sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Sige, remain touching your eyes. Lord, right now, let every impurities that the devil has given upon these eyes, sinusunog kita ng dugo ni Jesus. Let the fire of God flow to those eyes. Let the blood of Jesus to cleanse your eyes right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes. And Lord, right now, lahat ng stronghold sa mga matang ito, I command you to go out and flee. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hindi kita hinahayaan na gamitin pa ang matang ito sa pagkakasala. Hindi kinahinahayaan na ang mga matang ito ay magamit pa para magkaroon ng dumi sa aming espiritu.
Kaya right now, sa oras na ito, lahat ng nilagay ng kaaway at nilalagay ng kaaway sa mga matang yan, sa oras na ito, nililinis ko ng dugo ni Kristo. In the name of Jesus. 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 Sige, touch mo naman ang lips mo. Come on, yung dalawang mong kamay, touch your lips right now. Sabi mo, Panginoon, kung ano man ang mga bagay na nilalagay ng kaaway sa aking mga labi, sa aking mga salita, na hindi naaayon sa'yo, sa oras na ito, kinakalagan ko lahat ng tanikala sa pangalan ni Jesus. Sige, just remain touching your lips. Lord, right now, let every chains that are in our lips right now, sa oras na ito, kinakalag ko lahat ngayon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, lahat na nilagay ng kaaway sa aming mga labi. Yes. Even, Lord, lahat ng masasamang salita. Lord, sabi ng iba, damo na. Hindi na kayang maalis. Alam ko, may kapangyarihan ng salita ng Panginoon. May kapangyarihan ng Panginoon para luminis sa mga labing yan. Sa oras na ito, binibigyan ng Panginoon ng kalayaan ng mga labing yan. Yes, those lips will fear the Lord and those lips will only proclaim the things of God. In the name of Jesus. 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 Pwede ba this moment naman, ilagay mo naman na yung kamay sa iyong balat. Lagay mo sa braso mo, basta sa balat. Just touch your skin. Sabi mo ang prayer ito, Panginoon, anuman ang naramdaman ng aking laman na hanggang ngayon, ginagapos ako sa oras na ito, inaalisan ko ng kapangyarihan sa buhay ko sa pangalan ni Jesus. Let me pray. Father, right now, let everything that touches our skin be holy. As you said in your word, O God, present yourselves holy and acceptable. Lord, teach us, Lord, na yung aming sarili ay maging holy before your sight. Alisin mo, Lord, lahat ng gusto ng aming laman na hindi nagbibigay ng glory sa iyo. Alisin mo lahat ng kalasuan ng laman. Even lahat ng pagnanais na makalamang sa iba. Lahat ng gawa ng laman sa pangalan ni Jesus. Sa bawat isa. At Lord, kung nakaramdam kami ng mga pakiramdam na hindi mo na sa oras na ito, tinutupok namin ito ng banal na dugo mo. In the name of Jesus. 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 Ngayon yung mga paa mo, pakiramdaman mo ngayon. Sabihin mo, Panginoon, kung ang paa kong ito ay nagamit ko sa mga lakad na hindi mo nais, sa mga lakarin na tungo sa aking kapahamakan, sa oras na ito, kinakalag ko lahat ng kapangyarihan ng kadiliman sa aking lakarin simula ngayon sa pangalan ni Jesus. Sige ako naman na Panginoon sa oras na ito, let there be deliverance in their feet. Lord, sabi mo sa iyo, God, sa iyo salita, O God, that wonderful are the feet of those who carry the gospel. I pray, let this feet only carry your gospel. Para Lord, ang kalang mga yapak, ang kalang mga panyapak ay maging maganda sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. And Lord, right now, lahat pa naiisip nilang mga bagay na hindi natin nabanggit, all forms of generational curse, I cut it off, I destroy its power. In the name of Jesus. Ilagay mo naman ang iyong kamay sa iyong bulsa. Alam ko, kailangan nyo ito. Lord, right now, sa oras na ito, anuman ang spirito ng kahirapan sa oras na ito, even lahat ng sumpa na binanggit kaya sila naghihirap sa oras na ito, I command you to come out, go and flee. In the name of Jesus. Ang bulsang ito ay mapupuno ng kayamanan. Ang bulsang ito, Panginoon, pasasaganain. Ang bulsang ito ay pagpapalain. At Lord, magiging bukas ang aming mga kamay, O God, sa pagbibigay at pagkakaloob sa iyo. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. Pinuputol ko lahat ng kasalatan, lahat ng kahirapan sa oras na ito. Kundi lahat ng iyong mga anak, katulad ng iyong pangako, ay mananagana. Receive your blessing. Receive your breakthrough. And Lord, today, I seal everything by your blood. Pwede ba palakpakan mo ngayon si Lord? Yung palakpak ng mga pinalaya ni Lord.
Praise God. Sabi mo sa iyong katabi, I am free. Sabi mo sa kabila, I am free. Praise God. Amen. Sino pong mga pinalaya ng Panginoon? Amen. Ang tindi ng kilos ng Lord, I know God has moved mightily and He will continue to move in our midst. Ano? Sino pong gustong mag-testify? Baka po may gustong mag-testify. Meron po bang gustong mag-testify? E balik sa Lord ang glory ng kanyang na-experience ngayong gabi. Gusto ko nagpipresent, tayo ko nagtuturo. Kasi tinuro ay ayaw naman. Ano? Ay wala ata. Di, bala kayo. Ano? Sabi, nagbibigay daw ng glory sa Lord Eddie. And just ay wala pa ding sawang magkaloob ulit ng pabalik. Ano? Anyways, tayo po'y dadako po sa ating pong pagtatanim. Even for those who are watching us online, if you have testimonies in you, nangyari, ginawa ng Panginoon during the ministration, you can message us and send your testimonies in us para po makita din po natin ang ginawa ng Panginoon. Or even type it out sa ating comment section and we would love to see how God works in you and through you. Amen? Palakpakan natin si Lord. So this moment, tayo po ay pinalaya ng Panginoon. I know ni Dubili, pinalaya din po tayo ng Panginoon upang tayo magkaloob at magbigay. Amen? So ngayon po tayo po ay magtatanim, magkakaloob. Hindi po ito tanim para kung sino mang tao. Ito po itanim po natin para po sa ginagawa ng Panginoon dito po sa ating church. Ano, continue to support our ministry through finances. Ano, kasi po tayo po ay nag-ooperate kada kibo po natin, tayo po ay gumagastos. And you know it all. Ano, alam na po natin 'yon. Ano? Kaya po kung gusto pong makabahagi sa ginagawa ng Panginoon, nagiging pagpapala sa inyo ang ministering ito. Malaya po tayong magkaloob at magbigay sa Panginoon ng atin pong makakaya. Ano po, at ang Panginoon naman po isagana ding magkaloob para sa atin. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na kami makapagbigay sa iyo. Ang dalangin lang namin, Lord, pagpalain mong bawat isa. At Lord, ibalik mo ng siksik, liglig at umaapal at namin ipagkakaloob. At Lord, ang bawat isa na hindi makapagtanim, dalangin lang namin, pagpalain mo sila ng lubos upang sila din mismo, Panginoon, ay makapagkaloob sa isang Diyos na katulad mo. We love you, Lord, and to you we entrust everything. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Tayo po yung magkaloob sa Panginoon. Praise God. Praise God. Let's stretch our hands towards the offering. May hahabol pa. Let's stretch our hands. Father, salamat, Lord, for the privilege for us to give to you. Dalangin lang namin, Lord, lahat sa nagkaloob, even for those who will give their online, Lord, give online, Panginoon, I pray, O God, palain mo silang lahat, O God, ng siksik, liglig, at umaapaw. Bless us all, O God, para, Lord, even the church, O God. We pray, O God, for your blessing, O God, to overflow sa church na ito, O God. Para, Lord, mas lalo pa kaming makapaglingkod effectively sa ibang tao, Lord, in the name of Jesus. Salamat, Father. We honor you, Lord, to our finances. In Jesus' name we pray. Palapakan po natin si Lord. Pwede wala tayo ay tumayo. Tayo tayong lahat, tayo. And find a partner, and right now, just for 5 minutes, ipanalangin mo yung taong yon. Sige, find a partner, panalangin mo, come on. Start to pray, come on. Ipag-pray mo siya, tanungin mo kung ano yung mga gusto niyang prayer, and begin to pray, come on. Find a partner, come on. Pray, come on. Begin to pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Yes, Lord, yes. Come on, magpalakasan tayo bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Come on, just pray. Pag-pray mo yan, sige. Pag-pray niyo muna yung pinakamaliit muna. Ipag-pray niyo yung kung sino yung pinakamaliit sa inyong dalawa. Pray for that person. Sige. Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Come on, just pray. Pray. Come on, just pray. Palakasan tayo. Just strengthen one another. Sheka bababakyan din.
Come on, open up your mouth. Begin to pray. When the Lord is moving, come on, may mga pinapalaya ang Panginoon. Come on, the Lord is moving. Come on, ignite that fire. Ignite the fire of prayer. Come on. A church that prays, stand firm sa kabila ng mga unos. Come on. Pray, come on. Come on, ignite the fire. Come on. Ignite that fire. Come on. The Lord is moving. Come on, pray. Hindi naman yung prayer kailangan maging maganda yung salita. Yung simpleng pagsasabi mo lang ng mga bagay. Come on, the Lord honors those words. The Lord is moving. Come on. Come on, the Lord is reviving the church. Come on. Come on, yung mas malaki naman. Come on. Yun naman yung ipag-pray. Come on. Come on, the Lord is refreshing your soul. Spirit, breathe on me. Come on, continue to pray. Spirit, breathe on me. Spirit, breathe on me. Jesus, breathe on me. Come on, those prayers are the breath of the Lord. Spirit, we breathe on me. Come on, pray for one another. Strengthen one another on me. Jesus, breathe on me. Jesus, breathe on me. I found my life in you. You make me feel brand new. Come on, pray for the fire of God na mag-alab pa sa puso niya. Come on. Pray na siya ay maging in love kay Lord. Jesus, breathe on me. Jesus, breathe. Oh, come on, I can see right now, may nabubuhay muli. May mga nabubuhay muli. Their spirit being born again once again. On me. Jesus, breathe on me. I found my life in you. Come on, pray for the church as well. Come on, pray for the church. You make me feel brand new. And now I live my life for you. Jesus, breathe on me. Jesus, breathe on me. Jesus, breathe on me.
Jesus, breathe on me. Come on, if you're done praying, come on, worship the Lord. Jesus, breathe on me. Jesus, breathe on me. Jesus, breathe on me. Jesus, breathe on me. I found my life in you. You made me feel brand new. You made me feel brand new. And now I lift my eyes. And now I live my life on you. Jesus, breathe on me. Come on, sing it out. Jesus, breathe on me. 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 Holy Spirit, breathe on me. There's just some profound words that God has spoken to us. Habang nananalangin tayo, ito yung reveal ni Lord that what and who we are, we become, who and what we become as a church are just the product of the things that you allow and don't allow. Again, who and what you become in the church and as the church are just the product of what you allow and don't allow. Today, huwag mo nang hayaan na i-allow mo ang sarili mo na maging gapos ng kasalanan. Huwag mo nang i-allow ang sarili mo na maging gapos ka ng hindi pagsamba. Huwag mo nang hayaan ang sarili mo maging gapos ka ng hindi pagbabasa ng kanyang salita. Kasi who you are and what you become are just the product of the things you allow and don't allow. Amen? Yet starting today, hindi na natin i-allow sa church na ito, hindi nasamba ang tao. Amen? Hindi natin i-allow sa church na ito na ang tao ay hindi sumasamba sa Panginoon. Amen? Kasama ko ba kayo sa faith na yon? Amen? We will not allow that this church, yung mga tao dito ay hindi pinapasagana ng Panginoon. Hindi natin i-allow sa church na ito na ang bawat isa hindi matouch ng presensya ng Panginoon. Kaya minsan pa, pwede pa bigyan mo ng glory si Jesus. Palakpakan mo siya. Panginoon, salamat for wonderful time of ministering us, O God. Truly, O God, may mga bagay ka na inayo sa aming mga puso. May mga bagay ka na inayo sa aming mga buhay. Panginoon, sa aming pag-uwi, kami, Lord, ay nagpapasalamat na ngayon pa lamang sa ginawa mo. Thank you, God, for ministering in us and through us. And today, Lord, teach us, Lord, to only allow the things of yours. Huwag niyo pong hayaang i-allow namin sa aming mga sarili. Kapatid, I want to tell you this. Minsan kasi talaga dumating sa panahon na parang hindi mo feel yung mag-pray, hindi mo feel yung manalangin, hindi mo feel ang sumamba. Pero, such a profound word that David says, sabi niya doon sa Book of Psalms, that everything that is within me shall praise the Lord. Kung nasa sarili mo yung katamadan, nasa sarili mo yung bagay na parang pumipigil sa iyo para hindi sumamba sa Panginoon, isama mo yon, yung bagay na yon. Kasi everything that is within me shall praise the Lord. That means to say, nothing can stop us to praise the Lord. Nothing can stop us to come in His presence. Come on, be unstoppable. Be unstoppable. Yes, Jesus. Lord, salamat, Jesus, for being here in our midst. Come on, just thank the Holy Spirit. Come on, si Holy Spirit narito. He is the one that is teaching us today. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, thank you. Oh, thank you, Lord. Come on, the Spirit of the Lord is here. Come on. He is so thick. He is so thick. The presence of the Lord is so thick in this place. Oh, thank you, Jesus.
We love you, Lord. We honor you, Lord. We offer to you everything. Lord, sa pag-uwi ng bawat isa, restore our strength. Makauwi kami ng safe and sound, O God. And Lord, right now, dalayan ko lang, Panginoon, kung meron man ditong may sakit karamdaman today, receive your healing. Pinagagaling ka na ng Panginoon. Come on, kung meron dito naghahangad ng breakthrough right now, receive your breakthrough. Come on, in the name of Jesus. Receive your healing. Receive your breakthrough that comes from the Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. We love you, Father. We entrust to you, God, everything. And Lord, ibalik mo kami dito muli sa araw ng aming pagsamba sa linggo, Lord. We love you, Lord. Come on, just say your love to the Lord. Come on, just say, I love you, Jesus. Come on, just say, I love you, Father. Come on, just say, I love you, Holy Spirit. Come on. We love you, Lord. Bigyan natin pagsamba sa Kanya. Magbibigay pa sa salamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Magbibigay pa sa salamat, magbibigay pa sa salamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita, wala nang tulad mo. Langit at lupa ay sasamba sa'yo. Hari ng buhay, hari ng lahat, hari ng lahat. Ikaw lamang, O Diyos. O Diyos, ang nais ko. Kami ay yuyukod sa'yo. Kami ay yuyukod sa'yo at sasamba. Aawit ng papuri. Itataas kita. Magbibigay pa sa salamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Minsan pa sa uling pagkakataon, kami ay yuyukod sa iyo at sasamba. Awit ng papuri. Itataas, magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita, wala nang tulad mo, wala nang tulad. Ikaw lamang, O Diyos, ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ikaw lamang, O Diyos. Ang buhay ko, ang buhay. May call on Kuya Nana to lead us in our closing prayer. Palapakan natin si Lord. Yes, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful night, Panginoon, sa buhay po ng aking mga kapatid, Panginoon. Thank you for your word, Panginoon, na spread, Lord God, for tonight. Salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin, Lord God, sa pagpunta namin, Lord God, hanggang sa pag-uwi namin, Lord God, under your protection, we are, Lord God, victorious, Panginoon. Kasi, Lord, you are with us, Panginoon. Thank you for this path, Lord God, na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord God, the freedom, the liberty, Panginoon, sa mga bagay, Lord God, na meron kami, Lord. Kayo po, Lord God, ang kumilos, Panginoon, gaya po ng inyong salita, Lord God, na patuloy namin pinanghahawakan, Lord God, sa aming buhay. Lord, pagpalain niyo po, Lord God, ang nag-deliver ng inyong salita, Panginoon, ngayong gabing ito sa buhay po ni Ate Kay, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay, Panginoon, in her individual life, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay niya.
Ganun din po, Lord God, ang buong sambahayan nila, Panginoon. Salamat po, Lord God. We dedicate this night sa inyo, Panginoon. Lord, thank you for everything, Lord God, that you will move, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, that we claim, Lord God, we have the liberty, Lord God, under your name, Lord God. Salamat po ng marami. Lord God, this is our prayer. Seal it with your most precious blood. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Tapos ating mga kamay patungo sa langit, Panginoon, ginagawad ko sa bawat isa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, na walang kapantay, ang grace ni Jesus Christ, even the loving and sweet fellowship of the Holy Spirit, ang sumaamin ngayon at magpakailanman. Stay delivered, you are free, because the Son has set you free. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless po sa bawat isa. See you po sa atin pong susunod na service.